Magandang umaga mga ka-generals. Ayan, andito na naman po tayo ngayon. Ipapakita ko na naman po sa inyo ang aming tahanan. Ayan po ang aming tahanan. Noong mga nakaraan po ay nagpost po ako about po dito sa aming tahanan, pero hindi pa po yun ganito po kadami ang pile ng hollow blocks. Ngayon po kunting kimbot na lang po matatapos na rin. Ngayong araw po ay bali naging 4 po ang gumawa po ngayong araw kasi nandyan po yung kapatid ko, nakitulong na rin po siya. Ayan po yung aking mga karpentero. Ayan, mababait po yan sila. Tapos mabilis po yan silang magtrabaho. Ayan po ang mga ang naidagdag ko po na semento. Para po yan sa beam po, kasi may beam po kasi na ilalagay doon sa taas para po bukas ay malagyan na po nila ng frame yung mga bakal po. Ang gusto ko pa sana ay pataasan pa yung lagyan pa nila ng isang pile na hollow blocks dito sa taas bago po nila lagyan ng beam. Kaso po sabi po ng masyado na po daw mataas, pero sabi ko ay okay lang na mataas, mas maganda kasi na mataas yung yung ibabaw para po pag maglagay po ng kisame hindi po magiging mas mababa po yung kisame tignan. So ayun, sabi ng karpentero, ikutin ko daw muna dito sa likod para makita ko kung gaano kataas po tignan yung bahay. So umikot pa ako sa likod, tiningnan ko po yung mataas nga po siya tingnan, pero pag dito ko po sa harap titingin, hindi ka sa likod titingin, dito ka sa harap, lang siya, tama lang po yung height niya po ng bahay namin. Pero sabi ko, gusto ko dagdagan lang ng kahit isang pile lang ng hollow block. So yun, ang ginawa nila, dinagdagan na lang po nila ng isang pile na hollow block bago po nila lagyan ng beam. So ang nangyari, kinabukasan pa nila nalagyan ulit ng beam kasi itong mga oras na po kasing ito medyo hapon na po siya. Sa mga nagtatanong po about po kung magkano po ba daw yung hollow blocks po na nagastos ko po daw dito, kung ilang piraso po lahat. Bali, po ang ko po dito, 1,150 po na hollow blocks ang nagastos ko po dito. Ayan, yung piraso po ang ibig ko sabihin. Yung kasi dito sa Jensen, ang piraso po kasi ng hollow blocks po dito ay nasa 8 pesos po. Nakadepende rin po kung gaano kalayo ang lugar na deliveran. Katulad po dito malapit-lapit lang, kaya nasa 8 pesos lang. Kung halimbawa naman po ay mag-order ka ng hollow blocks tapos doon ka sa malayo mag-order, bali tutubuan na po nila yan kasi sobrang layo na po yung inyong bahay. Kung malapit lang ay 8 pesos lang po. Meron din pong iba, kung sobrang lapit ay nasa 7.50 centavos lang po. So sa akin po ay 8 pesos. So ayan na po ang aming harap ng aming bahay. Bali plain na po siya. Dati po patagilid po ito tignan kasi nga yung po dito, yung mga lupa nakatambak po dyan. Tapos kung titignan nyo po, para po siyang nakatagilid. Kaya ang ginawa po namin, po kami sa karpentero na pakyawin po nila, instead na mag-order po kami ng mga lupa na itatambak dito sa loob po ng bahay, ay doon na lang po kinuha yung mga lupa po doon sa labas. So ayan, nagkasya naman po yung lahat po ng ng mga lupa doon na nasa labas na sobrang dami na nakatambak ay inalagay na lang po dito sa loob para hindi na po kami gagastos. Pero nakagastos din naman po kami dito dahil binayaran po namin yung naghukay po dito. Pinakyaw po nila ito ng 3,000 pesos. Kumpara naman po kung mag-order po kami ng lupa, yung isang load po nasa 1,800. Bali, 3 load po ang aming magagastos or maaaring 4 na load pa po ang aming magagastos dyan sa loob. Kaya ang sabi ng panday or ng karpentero, sila na lang daw po ang maghuhukay dito sa labas para yun ang itambak nila doon sa loob. So ayun, pumayag po kami para mas makasave po. Ayan na po ang aming area. So dyan po ang flooring. So nilevel lang po nila. Ayan, nilevel lang po nila yung lupa dyan sa flooring nila, sa flooring po mismo. So ayan, buti na lang at nagkasya naman ang lupa dyan sa labas. So okay na, hindi na kami mapagastos masyado. So ayan na po yung loob. Nilagyan na po nila ng ng filing ng division. Dyan po yung kwarto, 2 kwarto lang po muna ang aming ipinagawa. 3 po kami, pero kailangan po 2 lang kasi nga maliit lang po yung bahay po namin. Nasa 18 by 16 lang po ito. Feet po ito 18 feet.
by 16 feet. So, maliit lang po talaga siya. Ang aming kwarto ay nasa 10 feet po. Tapos, ang kabilang kwarto ay 6 feet. Oo, kasi doon po kasi sa pahaba po niyan ay nasa ano lang po, nasa 16 feet. Ang dito po sa sa palapad, dito sa harap, ayan, palapad po, nasa 18 feet. So, ayun. Ayan na yung exit. Dito po bali yung exit. Ayan. Exit po ito. Dito po lalabas po pag dito po kasi namin ilalagay ang banyo. Ayan. Dyan po yung banyo namin. Dito po kami lalabas. Dito po sa baba. Ano po ito? Pababa po ang dito. Kailangan po namin itong tambakan pa po ng madaming lupa. So, hanggang dito na lamang po ang aking vlog. Sa susunod na po uli, ipapakita ko po sa inyo ang kabuuan po ng aming bahay. So, sa ngayon po ay hindi pa po tapos, ginagawa pa rin po siya. So, sa susunod po, pag matapos na po ito, ay ipapakita ko po sa inyo. So, maraming salamat po sa pagsubaybay ng aming munting tahanan. Maraming salamat. Paalam.